Ngayong araw, naku, makasaysayan itong araw na ito dahil dinagdaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang batas na magbibigay po ng dagdag na benepisyo para sa ating mga senior citizen, lalo na po yung edad 80 pataas. At hindi lang ito yung 10,000 pesos na inyong naririnig eh. May mga kaakibat pa po ito na mga benepisyo para sa ating mga kababayang senior citizen. At mapalad po muli tayo ngayon. Makakasama po natin ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Of course, always lagi natin kasama. Mabilis matawagan natin ito, si Attorney Franklin Quijano. Secretary, magandang gabi po sa inyo, sir. Kumusta po kayo? Nasaan po kayo ngayon, sir? Magandang gabi ka, Coffee. Nasa out of country. Sir, Hello? naririnig niyo ako, sir? O naman. Ayan. O sir, kumusta ka? Balita ko nandiyan kayo kanina sa Malacanang, no? Kumusta po yung event natin dyan? Ano po yung mga nangyari dyan? At kumusta po yung pakiramdam na makasaysayan itong event na ito eh, para sa ating mga kababayan senior citizens? So, pwede nyo, sir, ikwento nyo po sa amin yung nangyari kanina. Opo, pinirmahan po ng ating mahal na Pangulo ang batas patungkol sa pagbibigay ng dagdag na suporta sa mga senior citizens. At kung alam naman natin, nung nakaraan 2016, binigyan ang mga 100 years old ng 100,000. Pagdating mo ng 100 years old, makakatanggap ka ng 100,000. Ngayon naman, dahil sa clamor na dapat suportahan ang mga ibang mga edad, pumirma po si President BBM ng suporta hindi lamang sa centenarian ngunit pati yung octogenarian at nonagenarian. Kaya binigyan po ng ating presidente. Of course, kailangan talaga itong trabahuin pa dahil medyo tapos na yung budget cycle kaya hahanapan na ito ng pera ng ating Secretary Amina Pangandaman and hopefully matulungan din ni Secretary Ralph Recto. Kailangan ng budget. Ngunit magandang balita ito dahil ang 80 anyos ay makakatanggap ng 10,000, ang 85, 10,000, ang 90 ay 10,000 at ang 95 is 10,000. Siyempre yung 100, 100,000. So ito po ay hindi lang pinag-usapan ay pera kundi hinihikayat natin ang lahat ng mga seniors at lahat ng mga Pilipino na sana aabot tayo hindi lamang ng 100 ngunit sana aabutin natin ng 80, 85, 90 at 95 na sa ganon, we will be a country na talagang may longevity tulad ni Abraham at ang mga characters or personalidad sa Biblia. Karapat-dapat din na sa Pilipinas dahil ang dami nating mga magandang pagkain na we can actually have healthy life. So sana po ang maging direksyon ng ating populasyon, hindi lamang yung seniors ka, Coffee, pati ikaw, hinihikayat ka namin na umabot ng 80, 85, 90, 95. Kaya sa taon na ito, ang aabot ng 80 makakatanggap ng 10,000, ang aabot ng 85 makakatanggap ng 10,000, ang aabot ng 90 makakatanggap ng 10,000, ang aabot ng 95 makakatanggap ng 10,000 at ang aabot ng 100 makakatanggap ng 10,000. Siyempre, kanina habang paalis ako, ang dami pong tumatawag at gusto nilang malaman kung retroactive ba ito. Ang nakikita natin ang magiging retroactivity lamang nito ay mula Enero. 2024, sir. Yeah, kasi ang batas ay nagsabing ang 80 sa taon na ito ang makakatanggap. So yung 80 last year, mag-aantay na naman po ng 5 years para maging 85. Sir, clarify ko lang. Halimbawa, 82 years old ka ngayon. Qualified ka ba or you have to wait na maging 85 ka? Antay ng 3 taon para maging 85. Sayang. Hindi naman, hindi naman. Ang punto nga hindi ang pera eh. Ang punto, makumbinsi natin ang lahat na maaabot natin yung mga milestones. So kung 82 ka ngayon,
siyempre hanap tayo ng paraan na maging 85 tayo. Kumain ng, mga Tama, tama. pagkain na healthy, mag-exercise, mag-maintenance medicine, wag niyong kalimutan. Yan po yung, mga pamamaraan. So hindi lang 80 pati 85, pati 90, pati 95. So nung isang araw tinanong ako kasi ano, 83 na siya. So sabi ko, ano, let's be positive. Antayin natin 2 taon na lang yan, 85 ka na. So 2 years from now, makakatanggap siya ng 10,000, Mm. 'di ba? So, yun ang kailangan natin tandaan. 80, 85, 90, 95. So, kung Opo, yan ang ganyan ang edad, starting January 2024. So, opo. ito naman po ang question, isingit ko na rin po ito. Sa tingin nyo, kailan to maibibigay? Kasi hanapan po ito ng pondo, kailangan pa po ng IRR, estimate lang, sir, rough estimate. Palagay ko dahil pinirmahan ng presidente talagang, lahat ng gabinete ay maghahanap ng pera para maibigay ito. Kasi siyempre ang buong executive branch ay, hindi lamang gumagasto, naghahanap din ng pera. So, we generate the revenues, the executive branch, we also spend the revenues. Of course, we pass through Congress kasi si Kongreso ang, may power of the purse. So, sana po mahanapan kaagad kaya nga pasalamat tayo andun kanina si Secretary Pangandaman, andun din si Secretary Recto nang sa gano'n makapaghanap sila at magkaisa ang lahat para mahanapan ng budget. So, paano yung mga issue na walang birth certificate o paano kailangan nilang gawin? Kaya importante magparehistro para mag-qualify sila dito. So, Opo, opportunity na rin ito, sir. Hikayatin natin sila na magparehistro sa mga lokal na pamahalaan. yeah, ang pagparehistro actually is, paraan para mas madali yung validation process. Kasi, bago ka umabot ng 80, kung i-registered ka na at malaman natin, uy, mag-i-80 na siya, hahanapan ka na earlier ng mga, ah, evidences or, ah, proof. So, yan po yung, importanteng bagay kaya nag-online tayo dahil very fractious yung source ng data natin. Lumalabas bawat local government may mga data at saka may mga ibang mga senior citizens na hindi sumasali or hindi sinasali or hindi nasasali sa data ng, mga iba't ibang areas. Kaya, dapat lang at, sinang-ayunan natin, susuportahan natin yung panawagan ng ating presidente na dapat digitalize ng ating bansa at lahat ng data patungkol hindi lamang ng senior citizens kundi lahat ng Pilipino ay talagang dapat may data support. Attorney, basahin ko na po yung tanong ni Ma'am Rosaline Afable. Sabi niya, parang unfair naman po ka-coffee. What if nag-85 ka na last year? May way pa ba to, sir, na ma-adjust sa IRR? O paano ba yung, kasi yun ang kalukutan nila iba eh. Paano po 81 na sila, 84, 83? Nag-freeze ata. Hello, sir. Narinig niyo po, sir, yung question ko. Ayan, teka, ka-copy. Taybay lang natin. Mukhang, ayan. Sir, narinig niyo po ako? Naririnig kita at, napuputol-putol lang, hindi ko alam saan ang problema. Baka sa Yan, akin, yan. sir. So, ulitin ko na, sir. Ito pong tanong ni Ma'am Rosaline Afable, sabi niya, parang unfair naman po ka-coffee. What if nag-85 ka na last year? So, hindi ka na eligible, no? May mga remedyo ba dito, sir? Pagdating sa implementing rules and regulation, para kahit pa paano, masama yung mga 81, 82, 83, 84. Alam mo ka-coffee, pagka talagang may reklamo magiging unfair sa lahat. Pero hindi siya unfair because yan po ang definition ng batas. Nung dinefine yung 100, 'di ba? So, maraming nagrereklamo dahil, bakit kami hindi tumatanggap, bakit 100 lang? Eh, yun yung pinaka-logic kasi gusto natin hindi lang i-celebrate ang buhay kundi i-encourage yung longevity na ano, gagawa tayo ng lahat na paraan para maabot natin yung edad na 100. Siyempre ang daming problema ang nire-raise at sabi, "Ay yung 100 hindi na nakikilala yung pera." Sa totoo nakikilala yung pera ng mga 100. May nakikita pa akong 100 na nag-araro.
So, hindi po issue 'yan na dapat dahil ang batas ay nagbibigay ng free kasi gusto nating longevity, eh. Ngayon, sa dami ng reklamo, narinig ngayon ng ating pamahalaan. So, do'n sa hearing ni Senator Amy Marcos, tinatanong na puwede bang tanggalan ang 100 ng share para ibigay sa 80, 85, 90, 95. Ang posisyon naman ng NCSA, wag po kasi naibigay na yung 100, pagpatuloy natin yung 100, bigyan na lang natin yung 80, 85, 90 at 95 ng amount para ma-encourage na hahaba ang buhay. Kaya sa nakikita natin, yun yung logic at kung 85 ka last year, eh, hanap tayo ng paraan maabot natin ng 90. Hindi ito issue ng unfairness, issue ito ng trying to convince everybody na pahabain natin ang buhay. Siyempre, yung mga 84 ay maging 85 this year, yan po yung may pakita natin sa lahat na eto, we are walking the talk na i-encourage natin yung mga senior citizens na hahaba pa ang buhay. Okay, malinaw yung ka-coffee, well-defined sa batas yan. So tama nga naman, hindi siya unfair kasi naka-indicate siya doon sa batas, and yung encouragement sa atin na maging healthy pa tayo, and then ang sinasabi din kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech, it is more than doon sa 10,000 pesos na matatanggap kundi yung pagpapabuti sa mga services para sa mga senior citizen. Sir, doon sa batas na yon, doon sa amendment na yon, may iba pa po bang mga assistance o mga programa para sa ating mga senior citizen na nakapaloob doon aside from the monetary benefit na 10,000? Well, actually, may ibang mga batas, mga ka-coffee, at ibang mga benefits. Kaya banggitin ko na, yung hikayatin natin ang lahat ng senior citizens na magkaroon ng annual regular medical examination. Paano hahaba ang buhay mo pagka pariwara ka at waldas ka sa mga ano mo, di ba? So, kailangan careful din si senior citizen. Kung may annual regular medical examination siya, alam niya ang katayo ng kanyang kalusugan at pangangatawan, siyempre, alam na rin niya at ang pamilya na kailangan ba ng mag-exercise, kailangan ba ng kumain ng tamang at wastong pagkain, at kailangan bang mag-maintenance medicine. So, ito po, ka-coffee ay actually trying to raise the consciousness ng lahat na maging malusog. At so, ano po ka-coffee, binabayaran po ito ng ating pamahalaan. Nakalaan po ang health insurance para sa lahat, lalong-lalo na sa senior citizens na magkaroon siya ng libreng annual medical, dental, optical, ear, and geriatric examination. So, minsan nami-meet ko yung mga senior citizens na sasabing, "Wala kaming medical exam kasi wala kaming pera." Sana po makumbinsi na kayo na ngayon may pera na po nakalaan para sa inyo, para sa lahat ng senior citizens. Minsan magsasabi na naman na, "Ay, alam namin na may pera pala pero wala kaming pamasahe." So let's try to, help solve this problem. Kaya nakikita ko na talagang kailangang i-network natin ito dahil yung mga mayors, yung mga konsehal sa munisipyo at siyudad, yung mga barangay officials, next year mag-election na naman, ka-coffee. So kailangan mag-improve naman ang serbisyo ng ating barangay at ang mga local governments. Sa pamamaraan na ito, nakikita natin that when local governments will move, maabot natin na ang lahat ng seniors ay alam natin ang kanilang kalusugan. We would be able to know the health profile of all seniors at sa ganitong paraan, hindi na masasayang yung mga maintenance medicine na naririnig natin na tinatapon na lang dahil hindi nagagamit. Itong panahon na ito, kailangan lahat ng mga asosasyon ng mga seniors, lahat ng mga OSCA, lahat ng mga mayors, talagang may talaan sila ng mga seniors na nangangailangan nang sa ganon maibigay nila ito at makukunan ng ating local government ng karampatang suporta para maibigay sa senior citizens.
Kaya importante yung database, at saka magparehistro talaga, kasi para sa mga upcoming benefits, eh. So ito question lang, what if, namatay yung isang senior citizen, 80 sana siya ngayong February, maki-claim Oh, pa ba opo. yun ng kanyang mga kamag-anak? Opo, opo, maki-claim 'yun dahil nag-accrue 'yan sa kanya. Siyempre dahil wala na siya sa mundong ito, ang, mangyari, magiging ano siya, magiging inheritance siya ka-copy. So, kailangan gawan ng, parang, agreement among the heirs na itong tinanggap natin, matatanggap para kay nanay, kay tatay, kay lolo at kay lola, gagamitin din natin ito or whatever ang gamit nila. Mm. Ano ba 'to sir, cash ba 'to, check ba 'to, Kaso matatanggap o ihahatid sa bahay? well, sa ngayon kasi ka-coffee, ang namamahagi ay ang DSWD pa. Hanggang hindi tinurn over ng DSWD ang trabaho sa atin, mag-aantay pa tayo ano ang mga dapat gawin. Kasi, ka-coffee ang mga papeles, mga programs, mga function ay nasa DSWD pa at kailangan nilang mag-wind up. So inaantay natin at sinabi na natin sa DSWD na ang NCSC ay handa na, ready na po, may mga regional, offices na. In fact, kausap ko kanina si Secretary Amina Pangandaman at, I'm happy na nalaman na niya na magiging 16 regions na ang National Commission of Senior Citizens. Nang sa gano'n, lahat ng riyon ng ating pamahalaan, lahat ng administrative region, magampanan ni NCSC yung trabaho niya. Tama. Sir, ito basahin ko rin 'tong concern ni Ma'am Lydia Aguilar. Anong age po ang senior na qualified sa health insurance? Ang tinutukoy niya siguro sir dito kanina yung libre na annual check-up. Dito sa amin, Okay. dami senior hindi tumatanggap ng social pension, kahit man lang sana sa health insurance ma-avail. Okay, hindi ko alam saan si Ma'am Lydia Aguilar ano, but, actually Ma'am Lydia, ang health insurance ay para sa lahat. Universal na po ang health insurance. Ngunit pasalamat tayo ay talagang, nag-appreciate tayo dahil ang ating pamahalaan ay nagbigay para sa senior citizens ng, last year 42.9 billion. Ibig sabihin, covered na po ang lahat ng senior citizens ng health insurance. Lahat po, 60 years old and above. Kaya karapatan po ng ating senior citizens na magpa-examine, annual regular medical examination. Ngayon, kung sa lugar nyo ay hindi ito, binibigay, baka dahil hindi nalaman or, kailangan ng impormasyon ang ating mga leaders. Kaya ipaalam niyo po sa amin ito at, hanapan namin ng paraan para naman mahikayat din natin ang PhilHealth na puntahan po yung munisipyo niyo o barangay niyo o, lungsod niyo para magiging, talagang, magkatotoo talaga itong programa kasi yan po yung target namin ka-coffee, inuulit-ulit natin dahil siyempre there are 12 million senior citizens at ang lahat kailangan na may mga doktor na nagbibigay pansin sa lahat ng mga senior citizens. Mm. Sir, ngayon siyempre mainit yung usapin, kakapasa lang, Marami yung mga kamag-anak na alam nila 80, 85, 90, 95. Ano Kataon yung ko, gagawin nila? Maghintay lang well, muna sila o okay, ano yung dapat nilang gawin? ang trabaho po ay nasa DSWD pa. Palagay ko hindi kumpleto ang database ni DSWD dahil, ang database ni DSWD ay yung social pension lang at saka yung, 100 years old. So, sana po makipag-ugnayan kayo sa mga taga-DSWD sa pamamagitan ng barangay ninyo, munisipyo niyo para mai-register niyo ang sarili niyo doon sa, ating DSWD. Ngayon sa amin naman, because we are preparing na may transfer yung trabaho sa amin, sana mag-online kayo para malaman namin agad-agad kung, ilang taon na kayo at, mabigyan natin ng pansin. Now, the issue here is identity. Same way ka-coffee, yung identity mo ay talagang lumalaganap na sa buong mundo. Eto si Ka-Coffee tumutulong sa mga seniors, 'di ba? Yan yung identity. Ako naman may identity ako, bawat isa sa ating Pilipino
bawat isa sa mga senior citizens may identity. Kinakailangan po at sana tulungan niyo kami magkaroon ng online registration para hindi na po mahirapan ang ating pamahalaan mag-verify, mag-validate at mag-authenticate sa mga senior citizens. Mas madali po pag may database ang mga senior citizens. So, yan, nilagay ni Ka Coffee yung website https://www.ncsc.gov.ph. Napakadali lang mag-register ka, Coffee. Kung sa tingin niyo hindi pa kayo naka-register, magtungo lang kayo sa website na ito, www.ncsc.gov.ph. Sir, pag nagpunta sila dito at registered na pala sila, medyo nagguguluhan lang. Sasabihin naman yan, di ba, ng website Opo, na registered opo. na. Kung may RRN sila at yung parang password nila, malaman naman nila kung registered na sila. Kung wala silang password at RRN, pwedeng yung pangalan nila at ang date of birth nilang ilagay at malaman nila ngayon kung nakarehistro ba sila. Alright, sir. Baka may gusto pa po kayong ibahagi sa ating mga ka-coffee. I know, busy po kayo today. Mahaba po yung inyong araw ngayon and kami nagpapasalamat dahil historic yung event na ito at nandito kayo sa atin. Baka may mga gusto kayong i-share, sir, sa ating mga ka-coffee. Nako, Ka-Coffee, ang dami pang dapat pag-usapan. Sa ngayon, nag-aaral naman kami paano yung mga senior citizens sa ibang bansa tinutulungan ng kanilang pamahalaan. Sa ganon, madala natin sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan paano ang mga ibang pamamaraan na magiging AIDS-friendly ang ating pamahalaan, lalong-lalo na yung mga local governments, hindi lamang sa pera, kundi sa atensyon na mabigyang pansin ang mga senior citizens at ang kanilang mga abilidad. Kasi pwede pa ang mga senior citizens makatulong sa ating bansa. So, eto pinag-aralan natin ngayon dito. So sana po magkaroon pa ng mas malakas na suporta para sa senior citizens. At pasalamat tayo, ulitin ko lang, pasalamat tayo sa ating pamahalaan. Pinirmahan na ni President BBM ang batas. Andun si Senate President Subiri, andun naman si Speaker Romualdez, andun yung mga congressman, ang dami ng mga congressmen, andun din yung mga senator, mga cabinet, andun ang NCSC, andun ang mga asosasyon ng mga senior citizens, andun nga ang PISCAP at COSE. So marami po ang talagang natuwa at sana po mapalaganap natin na hindi lamang ang issue ng 80, 85, 90 at 95 ang bigyan natin pansin, pati lahat na, pati ang ating pangangatawan at kalusugan ay bigyan pansin. Sir, paano pala yung nasa ibang bansa? Hindi nila maasikaso ngayon. Paano yun? 80 years old sila ngayon and then hindi sila makakauwi. Paano yung magiging process natin yun? Kasali po. Kasali ang Pilipino sa ibang bansa. So kung 80 sila, Pilipino sila at nasa Saudi sila or sa ibang bansa, importante nga ma-establish yung identity. So kailangan, kung hindi pa sila nakapagrehistro, mag-umpisa tayo sa birth certificate. Kung may database na, baka sa OSCA ID o any government issued ID. Saan nakatira, yun, yung mga details na personal. Alright. Sir, maraming salamat ha. Actually, nakakatuwa kasi may mga nagko-comment din dito na naka-register na raw sila. Ito halimbawa sinasabi ni Ma'am Lydia, no? Naka-register na po ako sa online ng NCSC and I'm planning to help ng neighbors to register. Maganda yung ganung strategy na yung mga samahan ng senior citizen, magtulungan sila sa pag-register. Opo, in fact, kaya dumarami yung mga online registrants at ngayon, umaabot na ng more than 4.3 million. Lalong-lalo na dito sa 80, 85, 90, 95, kung kailangan tulungan natin ito para ma-register, syempre yung data sharing na ating pamahalaan ay makakatulong. And before I forget, kanina kausap natin si DICT Undersecretary Dave Almirol. Si Dave Almirol ay tutulong din sa atin patungkol doon sa database na mapabilis natin yung mga programa para sa senior citizens. Maraming salamat Ka-Coffee. Alam kong patungo na tayo sa antukin at ako ay medyo
malakas pa yung adrenaline natin, pero siyempre kailangan magpahinga. Salamat po at God bless. Sir, thank you ha. Bilis tawagan ni Attorney Franklin Quijano, no? Ang masipag na chairperson ng National Commission of Senior Citizen. Sir, maraming salamat po at sa uulitin at ingat po kayo, sir, kung nasaan po kayo ngayon.